Mga kababayan ko, Congressman Janet Garin binasag si Barbie Glenn, mga kababayan. At agara namang pong rumebat etong si Barbie Glenn kay Congressman Janet Garin. Maganda-ganda itong pag-usapan ngayon dito, mga kababayan ko. Parang matindi-tindi po yung sasabihin ni Janet Garin na sinabi na talagang hindi makabanat-banat itong si Barbie Glenn. Sabi ko na Barbie talaga yan, mga kababayan ko. Kita mo, mananampal ng babae. Nag-ugat yung sinabi nito ni Congressman Janet Garin sa mga sinabi ni Attorney Glenn, mga kababayan ko, patungkol dun sa rally na sasampalin niya daw si First Lady Luis Araneta Marcos. Ako naman naglabas ako ng aking saloobin. Sabi ko, hinamon ko ng suntukan talaga si Attorney Glenn. Tingnan nyo na lang mamaya. Walang laban yun eh. Pag nakita ko talaga si Attorney Glenn, sabi ko talaga sa inyo, mga kababayan ko, lalapitan ko talaga yan. Kung ano ginawa ko kay Badong, gagawin ko rin ulit sa kanya. Panoorin natin to. Tuloy, ano masabi ko? Uy, ba yan? Tuloy. Ni Attorney Glenn Chong. Kasi sampal, magkurutan na lang kaya kami. Dapat kurut-kurut na, kasi Women's Month ngayon, medyo okay lang siguro yun kung mag-joke internally, but if you come out in public, siguro kung meron siya mga emisyon na nakikingkin dyan, pero kung sinasalita at sinasabi yan in public, medyo pangit talaga tingnan. Totoo talaga. Totoo talaga yung Congressman Janet Garin. Pangit talaga tingnan in public na sasabihin ni Attorney Glenn Chong na sasampalin niya ang unang ginang ng Pilipinas, mga kababayan ko. Nakalimutan po ata ni Attorney Glenn, mga kababayan ko, yung pinag-aralan niya nung elementarya. Mga kababayan ko, nakalimutan ata ni Attorney Glenn yung pinag-aralan niya nung elementary. Mga kababayan ko, siguro naman dumanas naman tayo, may GMRC naman siguro tayo, 'di ba? Wala nang respeto kasi si Attorney Glenn. Buti pa si Roque. Pulburon! Pulburon! Halos mabulol-bulunan na sa pulburon. Ito si Attorney Glenn, hindi nagpatalo kay Sandra Cam, mga kababayan ko. Gumawa, sasampalin kita! Sasampalin kita! Ang gaga. Ano nangyari? Tingnan mo. Pinuna ngayon sa loob ng social media. Tapos nagsalita ito si Congressman Janet Garin. Tapos ngayon, nung nagsalita ito si Congressman Janet Garin, todo paliwanag si Glenn Chong, mga kababayan ko. At hinihalin tulad niya pa yung ginawa niya sa ginawa daw ni Cristo. Abay, mamaya yan ng exciting part, pero pakinggan muna natin si Congressman Janet Garin. Isang lalaki, Women's Month pa naman ngayon. Kasi, nung pinalaki ako ng aking mga magulang, ang pagkaintindi ko tayong mga Pilipino, tinuturuan tayo na habang tayo'y lumalaki, andun pa rin yung respeto. There are many ways to express your anger kung meron kang galit. Pero, pag sinabi mo kasing magsampalan, pabalik-balik ng sampalan, yung pinapakita mong demeanor sa mga kabataang Pilipino ay hindi maganda. Correct. Hindi talaga maganda yung ginawang ehemplo ni Barbie Glenn. Alam niyo kung bakit, mga kababayan ko? Mostly na mga nag-rally doon, mga kababayan ko, is kabataan. Hindi ka sa front, makikita nyo yung mga member ng kingdom, na mga tribo-tribo. Tapos banda ron sa likuran, mga kababayan ko, mapapansin ninyo, yung mga member po, mga kababayan ko, ng mga taga-kingdom na mga kabataan, mga youth ng mga churches nila, doon nyo po makikita, mga kababayan ko, na sumusuporta po doon. Nung nagsalita po si Glenn Chong ng ganun, mga kababayan ko, na sasampalin niya daw si First Lady Lisa, mga kababayan ko, ay talagang nakaka-insulto, hindi lang sa taong bayan, hindi lang po sa mga taga-suporta, hindi lang po sa mga naniniwala sa mga Marcos, mga kababayan ko, at lalong-lalo na po, hindi po makanda na maririnig po yun ng ating mga kabataan. Bakit po? Yung po, mga kababayan ko, isa pa po, mga kababayan ko, yun po ay isa sa mga pinaka nakaka-insulto, lalong-lalo na po, siya po ay isang abogado. Oy, bakit ko po sinasabi, mga kababayan ko, 'di ba?
Bakit ko po sinasabi, Koy, ba't dinadamay mo ang pagiging abogado ni Glenn Chong, mga kababayan ko? Hindi ko po dinadamay. Tandaan nyo po, nagtapos po kayo dyan sa pagiging abogado na meron po kayong degreeng hinawakan at karespe-respeto. Subalit, mga kababayan ko, sa pagsasalita niya po doon, sa pagpukol niya po ng salita, doon sa ating unang ginang at sa ating Pangulo, mga kababayan ko, ay nakaka-demoralize po ng mga kabataan na humahanga sa ating presidente at sa ating unang ginang. Subalit, tinuloy-tuloy niya pa rin po doon at binitawan niya nga yung salitang sasampalin niya daw ang unang ginang. Abay, ibang usapan na po yun, mga kababayan ko, mga kapatid. Tama po rin yung sinasabi dito ni Congressman Janet Garin, mga kababayan ko. Women's Month pa naman po, mga kababayan ko. Pwede ba tayong konting respeto naman sa ating mga kababaihan? Hindi po pinagana ni Glenn Chong yun. Ang pinairal niya po yung pagpapasikat at pagpapaalab ng galit niya at paglalabas ng kasamaan ng loob sa prayer rally kuno. Ayan yung sinasabi ko magkaiba ang prayer rally sa political rally. Diba, mga kababayan ko? Tuloy natin sabi ni Congressman Janet Garin. Parang sinasabi mo na tuloy sa mga bata, okay, natural lang na manampal ka. May rason man or wala nang rason. Si Maharlika nga, Congressman Janet Garin, higugurgurin niya nga daw Si Attorney Glenn nga, tsaka si Maharlika, pa nagko-content, minumura ni Maharlika yung First Lady, okay lang din kay Attorney Glenn Diba? Ganon nila yurakan yun Tuloy. So it's a very bad example, especially to our children. And coming from a professional, from a lawyer. Diba? Sabi ko na Barbie! Lawyer. Medyo nakakagulat, no? Again, siguro baka joke lang yun. Ano po, bakla? Bakla po ba yung pagkakadinig ko? Isa pa nga, attorney. Congressman Janet. Tuloy. Siguro baka joke lang. Bakla ba talaga? Uy, pakinggan nyo nga May sinabi ba? Ano ba yung sasabi? Bakla daw? Bakla? Especially to our children. And coming from a professional, from a lawyer, medyo nakakagulat, no? Again, siguro baka joke baka. lang yun. Or baka in public. Kasi napakasayang nung okasyon. Bilang isang dating mambabatas, bilang isang abogado, andun ka sa isang okasyon, it's good to take advantage to campaign of your advocacies. Kung merong criticism sa gobyerno, pwedeng i-lay down na ito ang mga bagay na hindi siya sang-ayon. Ito naman ang mga bagay na sa pananaw niya, pwedeng maging solusyon. Yan ang sinasabi ko. Tama po kayo dyan, Congressman Janet Garin. Yan po yung pinupunto ko dito mga kababayan ko. Matagal ko na pong sinasabi sa inyo to, di ba? Nung mga nagrarally po sila, mga kababayan ko. Tapos si Maharlika putak ng putak doon, wala namang ebidensya, sinasabihan niya nagpupulburon si Pangulo, sinasabihan niya smuggler si Lisa. Sabi ko, ilabas nyo na yung ebidensya, pagkakataon nyo na yan, ang laki ng screen, mga kababayan ko. In front of the thousand nga ba talaga supporter? In front of many supporter of Kingdom of Jesus Christ, of KOJC, mga kababayan ko, dapat nilabas nyo na yung mga ebidensya nyo. Diba? Si Roque nagparatang ng pulburon. Si Glenn Chong nagpulburon din. Nagparatang ng pulburon. Si Maharlika nagparatang ng pulburon. Tapos kung ano-anong sinabi nyo, sa YouTube, ang gagaling nyo magpaliwanag. May mga ebidensya pa kayo nakikita. Tapos doon sa harapan ng publiko, mga kababayan ko, wala kayong maipakita. Di ba, mga kababayan ko? Pero kung parang ang usapan ay parang mga sampalan, it brings down the dignity of women, whether it's the first lady or not, babae yun Correct. Tama po kayo dyan, babae yun. Babae ang unang-una, kahit di man siya, isipin nyo mga kababayan ko, lalaki ka. Tapos sasabihan mo yung babae, sasampaling kita. Hindi mo naman kaano-ano yun Di ba? Hindi mo kaano-ano yun. Mauunawaan ko pa kung parehas kayong bakla. Sasampalan tayong dalawa. Magsulian na tayo ng kandila. Di ba? Hindi mo naman kaano-ano yun. Hindi mo kadugo yun. Di ba? Tapos unang-una sasabihan mo, babae.
Nakakahiya naman mga kababayan ko. Nakaka-degrade naman ng pagkatao. Lalong-lalo na mga kababayan ko, sasabihan mo na sasampalin mo. Ano ba laban ng babae sa'yo? Diba? Una-una, mas malakas ang lalaki sa babae. Diba? Pagdating sa pangangatawan. Pero nakakagulat yung mga sinasabi niya na sasampalin kita, Lisa. Sasampalin ko yung babae na yan. Tapos sasabihin mo sa content nyo ni Maharlika, ni Bokeke, praise daw yon. Yun daw, kung si Kristo nga daw, nagwala nga daw sa gumamit ka pa ng Biblia. Hindi po, utangin lang yan. Ang tindi. Kaya nga napapamura ako kanina, pinanonood ko sila eh. Sabi ko, kapal naman ang pagmumukha talaga nito ni Glenn, no? Diba? Tuloy. So, medyo hindi lang nga talaga maganda tingnan sa publiko. Tsaka parang, alam mo yon, parang bilang isang babae, at bilang isang nanay, bilang isang Pilipino, you don't want your citizens doing that in public. Hindi talaga magandang sabihin in public yon. Number one, sobra-sobrang pag-iiskandalo na yon. Wala namang problema kung sabihin nila yung problema ng taong bayan eh. Sa totoo lang sa rally, sinabi ko to sa inyo, di ba? Hindi nyo makikita sa rally yung nababanggit nila yung problema ng bayan. Mas konti ang paliwanag, mga kababayan ko. Mas konti ang paliwanag sa problema ng bayan at mas marami ang drama, mas marami ang epic fail, mas marami ang banat sa mag-asawang personal, mga kababayan ko. Di ba? Pansin na pansin nyo po ba, mga kababayan ko? Ang banat lagi nila doon, mga kapatid, alam nyo kung ano? Personal. Wala nga ako narinig na problema ng bayan na nakarinig sa kanila ng solution. Di ba? Si Panelo nag-promote pa sa 2028, parang tanga. Di ba? Si Glenn Chong binanata, mananampal. Yung iba nagda-in the rest, sumakay sa pulburon issue. Pero tanungin nyo sila yung problema ng taong bayan. Sumisigaw sila, mahal ang bigas. Anak kayo ng teteng, kumanta pa kayo. Di ba? Kumanta pa kayo. Mahal ang bigas, pangako na wala. Di ba? Si Trixie nagsalita, nagsinungaling na pangako, kahit na pangarap. Di ba? May narinig ba kayo dong sa rally na solution? Wala akong narinig ni isa na nagsalita ng merong solution. Puro mga kababayan ko, personal na atake sa mag-asawa. Yun ang maririnig nyo. Di ba? Wala kayong maririnig dun, mga kababayan ko, na na hindi personal ang atake. Lahat personal. Wala akong nakita sa kanila, mga kababayan ko, na malinis na solution. Ang gusto lang nilang mangyari, maupo si Duterte at si Sara sa 2028. Ganon ang pinapalabas nila. Tuloy. Lalo na kaming mga taga Region 8 kasi kasama ko rin yan si Glenn nung before. Oo nga, nabanggit niya nga dun eh. Parang we are a happy people. It's very okay, we're a democratic country, to criticize. Pero dapat i-lay down mo yung basihan, ito yung ayaw mo, ito yung mali, ito yung ganun. Pero yung mga katagang yon, it does not only bring down the dignity of women, it also brings down the dignity of Filipino professionals. Correct. Double Jeopardy. Dalawang tinamaan, dalawang trabaho ni Glenn. Yun mo, sinira niya yung kababaihan, sinira niya rin yung mga professionals na abogado. Kailangan na to madisbar. Ako, nananawagan na ako, makakasira po sa integrity ng mga abogado to sa Pilipinas. Maraming magagaling na abogado pero hindi po may saltik. Tuloy. Kasi hindi ka nandoon bilang isang tao lamang, andoon ka bilang isang former official and you are there as a lawyer. Yan mga kababayan ko. Yan ang sinabi ni Congressman Janet Garin. Ito naman mga kababayan ko. Baka sabihin nyo, hindi tayo patas. Sabihin nyo, bias tayo ha. Baka sabihin nyo, si Koy bias yan. Pakinggan din natin yung usapan nila ni Bokeke. Ano usapan nila ni Bokeke, mga kababayan ko? Tuloy natin. To. Patingin nyo ba sasampay ko si Lisa Marcos ng totoo? Patingin. Teka lang. Enjoy to eh. Tingnan nyo mabuti ha. Ano yung mga sumbong niya kay Maharlika ha? Nagsumbong umiyak. Tingnan nyo mga kababayan ko yung iyak niya dito. Kaya tingnan nyo, panoorin nyo kung paano umiyak to. Kaya Maharlika. Si bakla nagsumbong.
Nagsumbong si bakla, panoorin nyo ha. there as a lawyer. Yan. Patingin niyo ba sasampay ko si Lisa Marcos ng totoo? Patingin niyo ba sasampay ko si Lisa Marcos ng totoo? Patingin niyo ba sasampay ko si Lisa Marcos ng totoo? Sasampalin kitang babae ka! Sasampalin kitang babae ka! Sasampalin kitang babae ka! Atapang atao! Tapos magpapaawa sa social media. Oh, eto oh. Patingin niyo ba sasampay ko si Lisa Marcos ng totoo? Patingin niyo ba sasampay ko si Lisa Marcos ng totoo? Sasampalin kitang babae ka! Sasampalin kitang babae ka! Sasampalin kitang babae ka! Sa live streaming ni Maharlika, di bukeke mga kababayan. Todo paliwanag si Akla. Binasag siya ni Congressman Janet Garin. Tapos mga kababayan ko, atapang-tapang mga kababayan ko, tatampaling kita. Sa bandang huli, sa tingin nyo masasampal ko si Lisa? Sa tingin mo masasampal ko si Lisa? Uy, maraming salamat po kay Mama Gemma Yambao. Thank you very much po sa inyong super chat. Maraming salamat po. Thank you very much. Oy, kaperahan. Thank you very much. Yan pong mga super chat ninyo, ilalagak natin yan dun sa gagawin nating mga content na pag-charity. Hayaan nyo, pabalik na po tayo dun. Kahit papano, mabigay tulong tayo. Masaya na ako. Alam nyo po, masaya na ako mga kababayan ko kasi nakikita ko po yung views ko ngayon. Maganda at gumanda po yung ating standing. Okay na po ako doon mga kababayan. Kaya yung mga dinodonate nyo po sa akin, itulong natin sa mga kababayan din natin yan. Kaya maraming salamat po. Gagayahin ko po yung ginagawa ng mga kapatid natin, mga vlogger na tahimik at tumutulong, mga kababayan ko. Tuloy natin. Balik tayo kay bakla. Ay, kay Glenn Chong pala. Sorry, bakla tuloy ang bakla. Patingin niyo ba sasampay ko si Lisa Marcos ng totoo? Patingin niyo ba sasampay ko si Lisa Marcos ng totoo? Sasampalin kitang babae ka! Sasampalin kitang babae ka! Sasampalin kitang babae ka! Ayan na. Hindi ako luluhod sa'yo! Loosely. Eto, ayan na. Ito yung kwentuhan nila, mga kababayan ko. Ito yung kwentuhan nila. Pakinggan natin. Kitang babae ka! Sasampalin kitang babae ka! Sasampalin kitang babae ka! Hindi ako luluhod sa'yo! Loosely Ito. associated with Tambalos-Los. Ayan. Ito mga kababayan, papaliwanag ko na lang. Binanatan niya rin si Congressman Janet Garin. At pilit ikinukunik niya si Janet Garin kay Congressman Martin Romualdez. Ang galing mag-divert nitong dalawa na to ng story kung papapakinggan nyo. Papaliwanag ko sa inyo Pakinggan natin. So, kaya siguro siya ang inatasan na sagutin mo yan si Glencho. Ayan. Sabi niya dito, si Janet Garin daw ang inatasan ni Congressman Martin na sagutin daw si Glenn Chong, mga kababayan ko. Tuloy. Because they cannot afford na mayroong Glencho dyan na sampal-sampalin na si Lisa Marcos back to back pa. So, naghanap nila ng sasagot at babae kasi ang pinapakita ni Ate Claire, mga kababayan, ang paawa effect. Ayan, paawa effect daw ang tawag doon. Mga kababayan ko, ako assessment ko sa sinabi ni Congressman Janet Garin, no? Hindi man ako congressman pero ito sasabihin ko Yung banat ni Congressman Janet Garin, professional, mga kababayan ko. Itong dalawang balahura na to, mga kababayan ko, likas na talaga sa kanila, sa bunganga nila yan. Ngayon, sasabihin nila, dahil bata daw po, mga kababayan ko, dahil bata daw po ni Congressman Martin, itong si Congressman Garin, mga kababayan ko, ay sasabihin na nila inutusan at magpapalabas na magpaawa. Anak ka ng teteng, sa mga sinabi ni Congressman Janet Garin, alam nyo anong pinakamaganda doon? Binild up niya yung kababaihan, di ba? Sinabihan kanya ng in a nice way. Pinakita pa rin ni Congressman Janet Garin yung pagka-professional niya. Unlike sa inyong dalawa na balahura bumanat. Ayun ang pinagkaiba ninyo. Tapos ngayon sisiraan nyo si Congressman Janet Garin. Sasabihin nyo, kaalyado yan ni Tambalos-Los. Siya yung katulad ng ganito. Kung ano-anong kasiraan, halukayan nyo yung nakaraan. May hinalukay ba na nakaraan si Congressman Janet Garin? Wala.
Ano sinabi niya sa'yo? Kung ano yung ginawa mo, yun ang ipinakita. Ganyan talaga pag guilty ang mga kalaban ng bayan, mga kababayan ko. Puputak at puputak ng ganyan. Ayun. Maraming salamat sa super chat ni Ma'am Patricia Castillo. Maraming salamat po, ma'am. Thank you very much for your super chat. Ayan, tuloy natin. Power effect yan. Itong dahil sa Marcos, Oh, ito naman si Maharlika, nilalang moves. Mga second demotion no? Nilalang moves. Tuloy. power effect and underdog. Siya yung underdog kunyari. Oh, yan. Underdog na porque sinagot kayo. O pag sinagot ko rin kayo, underdog na rin ako. Pag sinagot kayo ni Congressman na Tulpo, underdog na rin si Tulpo. Ano, kayo na lang may karapatan mangutya, kayo na lang may karapatan na hindi na kami magsasalita, kayo lang ang may boses, kayo lang ang may power. Kayo lang lahat, ganun ba yon? Aminin nyo! Naloloka ako sa'yo, naloloka ako sa bakla na to Tuloy. Underdog ba yung babae? O kaawa-awa ba yung babae? Nanununtok ng kanyang asawa na di umano ay pangulo ng Pilipinas? Gusto mo pasinungalingan ko yan? Hinahamon nyo ako? Ay, nako! Ako, napahamak ako dyan dahil sa sinuntok na story ang binato nyo sa akin. Ito naalala nyo, nag-post ako, di ba, mga kababayan ko? Sinuntok daw ni FL Lisa si Pangulong Bongbong Marcos sa eroplano, mga kababayan ko. Alam nyo kung sino nagbigay sa akin noon? Gusto nyo laglag ko? Gusto nyo? Ako na magsasabi. Mga kababayan ko, fake news yan. Ang nagsabi niya na tagpakalat ng kwento na yan, mga kababayan ko, itong badahera na to. Takte. Nung mga panahon na nandun ako sa PBE, yan ang mga kwento sa amin. Pang-brainwash ni Maharlika. Umiwas na nga ako sa'yo, nasundan mo pa rin ako doon. Pagdating doon, mga kababayan ko, kampo pa kahit pala yung PBE noon, kampo pala ni Maharlika. Akala ko safe na ako. Se-separate ko ng vlog yan, ilaglag natin dito yan. Ay, game ako dyan! Gurguran! May madadamay at madadamay dito, may screenshot ako, huwag kayong loko-loko sa akin. Tuloy. Ang nalalakal ng pobreng empleyado sa harap ng maraming tao na Alam nyo, walang katotohanan yon yung nanuntok. To be honest, wala. Ako na nagsasabi sa inyo, I made a mistake, pero kinorek ko ngayon. At kinorek ko noon pa. Walang nangyaring ganun, mga kababayan ko. Huwag yung paniwalaan. Kasi yung information galing dito, doon ko nalaman. Tapos yung nag-send sa akin, mga kababayan ko, ng information na yan, mga kababayan ko. Alam nyo kung sino? Wag na. Antayin ko na lang gumalaw. Pag pumutak ako ngayon, mga kababayan ko, pag nagsalita ako ngayon, maraming tatamaan. Ay, nako. Maraming tatamaan. Wala namang pinakain sa akin na masama yung tao na yon. Pero, kahit yon, alam ko, biktima ng lahat ng ito. Hayaan nyo. Ilalabas ko yan in a nice way. ako. So, yung doon tayo sa sinasabi niyang example. Sinagot ko na yan kanina pag una ating kaya bago tayo nag-live. Sabi ko, ang pananampal kay Lisa Marcos, back to back, especially in a political speech. Gusto ko sa political speech. Ayan. Ito. Ine-explain niya dito, yung ginawa niya daw doon is a political speech. Tanga. Ako na magsasabi sa'yo. Political speech ba yung ginawa mo na sasampalin mo yung babae? Hindi mo nga dapat pumokus ka doon sa agenda ng inyong grupo. For example, yung bigas, hindi na bumaba, lalong tumaas. Dapat ganito, in-explain mo. Political agenda, speech ba 'yon? Hindi political speech yung sasampalin mo yung tao. Personal 'yun. Kaya nga may kaso ka na naman eh. Kaya nga pupukulan ka na naman ng kaso. Hindi mo pwedeng agenda na personal na bahanat yun eh. Sa totoo lang.
Si Rocky hindi nga nagsalita ng ganun. Si Panelo hindi nagsalita ng ganun. 'Di ba? Si Maharlika nga hindi nga nagsalita ng ganyan sa live dun sa mismong event. Bukod tangi ka nagbibibida kasi. Tuloy. In a political rally, o rally yun, whether you call it a prayer rally, it's political in nature kasi. Kasi si tinitira si milyonaryo, political ang motibo doon. Ako, Tinitira daw si milyonaryo, si Mel Robles. politika ang motibo ko. Politika daw ang motibo niya. So, it's a political rally, it's a political speech. It's a political speech. And then, mga kababayan, sa tingin nyo ba masasampay ko si Lisa Marcos ng totoo? Eh, hindi mo masasampal talaga yun. Political rally, political speech. No, whatever kung ano pa yan, whatever na ano pa yan, yung sinabi mo na sasampalin mo, hindi yan political speech. Walang political speech sa sasampalin. Personal yan. Ay, nako. Attorney to? Baka papatay ng PSG. Yeah. In other words, it's a figure of speech. Yeah. It's a figure of speech daw. A figure of speech. When I mean, nasasampalin kita back to back, I will make you accountable for your moral and ethical lapses, if not illegal acts. Abogado ba talaga to, mga kababayan? May butas ka agad eh. Ilang ulit kong sasabihin sa'yo, yung sinabi mo, walang political speech, walang political agenda. Doon sa sasampalin mo yung tao, individual yung sinabihan mo. Huwag ka na magpalusot, walang lusot dito. Sinabi mo na eh, iiyak ka pa sa channel ni Bukeke para magpaliwanag sa taong bayan. Bakit mga kababayan ko? Ba't nagpuputak to dito si Akla? Alam niyo kung bakit? Ha? Yung taong bayan, pati yung mga subscriber nila, nagalit sa kanya. Bakit mga kababayan ko? 'Di ba? Bakit mga kababayan ko? Because inabuso niya yung pananalita, mga kababayan ko. Inabuso niya eh. Alam niyo kung bakit? Nagpalakpakan lang yung mga tao na overjoy siya. Sinabihan niya, sasampalin niya si Lisa. O di anong nangyari mga kababayan ko? Kahit mga subscriber niyo, mga kababayan ko, natural babae yun. Diba? Mga babae yung mga sumusuporta sa kanila. Anong nangyari? Na-disappoint sa inyo. Oh, na-disappoint. Bakit mga kababayan ko? What if kung sa kanila mangyari, kung magkaaway kayo, sasampalin nyo rin ba? Hindi ako abogado hindi rin ako defender ni Lisa, mga kababayan ko, pero ang daling sagutin nito. 'Di ba? Yun ang ibig sabihin nun. Anyway, okay, ganito. Ayan, may explain pa siya. Ganito daw. Sabi nila, Ate Claire, mga kababayan, bad example. Okay, I will take you back 2,000 years ago to the time of Jesus Christ. Ayun, puto. Ito pinaka-ayoko dito Totoo. Aminin mo sa hindi, wag mong depensahan. Bad example ka sa ginawa mo na yun. Okay lang magbigay ka ng political agenda mo during your speech. Dapat tutukan mo yung problema ng taong bayan, paano masusolusyonan, ano ang kailangan. Hindi kailangan ng bayan na sasampalin mo si Lisa at hindi mo rin pwede tatandaan mo to at hindi rin magiging solusyon sa taong bayan, mga kababayan ko na sasampalin mo si Lisa dahil kahit sampalin mo si Lisa, hindi rin masusolusyonan yung problema ng taong bayan. Kailan ba naging solusyon ng pagsampal sa isang tao para masolusyonan ang problema ng taong bayan na kinaharap natin ngayon? Tapos, sabihin mo, gusto mo ng example ng isang ilulusot mo na bad example daw yung ginawa niya. Ngayon, gagamitin mo yung reference at phrase ng Biblia. Ay, wag mo ko hamunin dyan, Attorney Glenn. Kaya kitang debatihin dyan, mga kababayan ko. Tuloy! In the Bible, si Jesu Cristo mismo, ginulo niya yung templo, di ba? Oh, ayan. Sabi niya, ang hinalintulad niya daw, mga kababayan ko, ang Panginoong Jesus daw po, sorry for using the word of our Father, of our Savior. No, please pardon me. I need to use these words. Hinalintulad niya, mga kababayan ko, yung nangyari sa panahon daw ni Kristo.
mga kababayan. Kasi nung panahon daw ni Kristo, mga kababayan, pagpunta daw sa templo ng ating Panginoong Hesus, ay nakita daw niya, yung templo ay ginawa daw po, mga kababayan ko, na bazaar. Mga kababayan ko, na may binibenta para ialay sa ating Diyos, ganito, may binibenta na ganito, whatsoever. At ginulo daw po ni Kristo yon, mga kababayan ko. Totoo naman, nasa Biblia yon. Ano nga ba ang pagkakahalin tulad na sinasabi niya sa ginawa niya? Tuloy. Ginulo niya yung templo, pinagtatapon niya yung mga pera ng mga coin changers or money changers. Remember that? Yung nagbibenta ng mga kalapati sa loob ng templo. Yung nag-i-exchange ng pera para sa alay. Pinagtatapon niya yung mga pera. He upended all those tables there in the temple. That is what you call righteous indignation. Ay, yung ba sa'yo ang righteous and divine? Strike one ka sa akin. Ayun daw ang righteous, mga kababayan ko, at tamang gawin. Ay, naku, nakakatiilong ko sa'yo. Tuloy. Righteous indignation, otherwise called righteous anger. And it's rooted in the Bible. So hindi mo pwedeng sabihin na, bakit Glenchong ikaw, righteous anger? Mismo si Kristo set an example of what righteous anger is. In-example mo pa sa Panginoon, ha? Bakit? Ang tanong ko dito, sa Biblia ba, mga kababayan ko, kahit na ginulo ni Jesus yung templo dahil nakita niya na maraming nagbebenta, maraming gumagawa ng hindi kaaya-aya sa Biblia, sa Panginoon, ginulo ni Kristo yon. Eto, mga kababayan ko, si Kristo ba nagsalita na may sasampalin siyang tao? Tinaob lang ng Panginoon yung mga lamesa at pinaalis niya yung mga tao. Ganun ang ginawa niya, mga kababayan ko. Pero kung ihahalin tulad mo kay Kristo, yung ginawa mo, Atty. Glenchong, malaking kalokohan at katarantaduhan yun. Biruin mo. Ihahalin tulad mo yung sarili mo doon kay Kristo. Ano ka, nagpakabayani, nagpakabanal ka pala that time? For the righteous, hindi mangyayari yun. Sorry to say this, Atty. Glenn. Ang laking kalokohan na sinabi mo. Kung Biblia ang pagpapaternan mo ng ginawa mo, mali. Kasi si Kristo, mga kababayan ko, para masabi niya na siya ay righteous at nasa tama, no? Sinira niya yon kasi nasa Biblia at kaya kalabag yon sa mata ng Diyos Ama. Eh sa'yo naman, mga kababayan ko, hindi naman labag sa Diyos Ama labag sa Diyos Ama yung ginawa mo rin. Alam mo kung bakit? Ha? Ano sabi ng Panginoon? Ano sabi sa Biblia? Andan ang salitang respeto at pagmamahal. Mga kababayan ko, sa Ten Commandments nga, andyan yung honor your father and your mother, mga kababayan ko. Subalit, mga kababayan ko, andyan ang pagrespeto. Subalit, mga kababayan ko, nasa Biblia rin po ba, mga kababayan ko, na tumayo ka sa entablado at sabihin mong mananampal ka ng isang babae? Because your example is hinalin tulad mo ang Biblia. Nakakatawa ka. Ngayon, mga kababayan ko, gawain ba sa Biblia na manampal ng isang isang tao, mga kababayan ko? Abay, hindi. Mga kababayan ko, mali po yun. Kaya po yung kinasabi ni Atty. Glenn, kahit gamitin mo ang Biblia, magtago ka dyan, eh baka hindi Biblia ng ating Panginoon yung binabasa mo. Baka Bible ni Kibuloy ang tinutukoy mo. Mga kababayan ko, di ba mga kapatid? Meron po bang nasasabi doon? Abay, wala po, mga kababayan ko, ha? Wala po, ni isa. Mga kababayan ko, na sinasabi po sa Biblia, natatayo at mananampal ka ng tao. Hindi po ganoon ang interpretasyon ng Pangulo. Ay, ng Diyos. Mga kababayan ko. Kaya yung sinasabi niya, para mapatunayan niya, mailusot niya lang yung sarili niya sa harapan ng mga subscriber, gumawa na po ng Bible praise. Useless, mga kababayan ko, narinig ko, napakinggan ko, na-debunk natin. Mga kababayan ko, tatanungin ko po ba kayo, ang pananakit at ang usapin Biblia tayo. Sige, ganito. Pag sinaktan mo ang isang tao at sinabihan mo ng pangit at kung ano-anong pagbibintang at masasakit na salita ang sinabi mo, ay yan po ba ay gawain ng Diyos? Si Kristo ba nagsalita ba ng masakit sa tao? Hindi. Bagkus nagtumulong, nagpagaling. Siya ang niyurakan ng pangalan, sinira ang pagkatao, pinako sa krus. Because of our sin. Mga kababayan ko, si Kristo po ba? Kanino po bang gawain yun? Ano po bang tinuturo ni Kristo?
kung hinahalin tulad po ni Glenn Chong ang lahat sa Biblia? Mga kababayan ko, kanino po ba? Kanino po ba? Ito ba'y kay Kristo, Jesus, o kay appointed son? Baka kako mga kababayan ko, baka kay appointed son. Kasi kung Biblia pag-uusapan natin, walang tinuro si Kristong manakit ka. Puro kabutihan ang pinapakita niya. Wala siyang sinampal, kahit si Maria di niya sinampal. Wala siyang sinaktan ng ibang tao. Siya ang sinaktan ng ibang tao. Mga kababayan ko, tama. Mga kapatid, ngayon tatanungin ko, babalik ko lang, yung rally ba na yun para kay Kristo? Mga kababayan ko, abay hindi. Ang totoong nag-uutos sa mga ganyang gawain ay gawain ng mga satanista. Gawain ng mga hindi para sa Diyos. Yan po ay turo ng Satanas. Mga kababayan ko, gawain ng dyablo. Ang manira, ang mangyurak at mangwasak ng tao. Yan ang ginagawa ng mga dyablo, mga kababayan. Kaya hindi po ako magtataka sa sinabi niya dito. Kahit gamitin, huwag natin gamitin ng Biblia. Kahit saan ka pa lumusot, hilakan takas na sinabi mo na sasampalin mo si Lisa kahit kailan ay hindi magiging political speech yun kahit na anong mangyari. At kahit balik-balik ta rin mo ang storya, tandaan mo to. Barbie Glenn, yang sinabi mo ay hindi pampolitika kundi personal na atake mo.